Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Sa mapagpalang araw po sa bawat isa. Hallelujah! Ngayong oras na to mga kapatid, sama-sama po tayo umawit para sa ating dakilang Panginoon Diyos. Hallelujah! Hallelujah! Iba ang katulad mo, wala na ngang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso mo, hallelujah, sa puso, ikaw lamang ang naghari at nanahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala nang ibang katulad mo. Hallelujah, may isa pa po. Wala na ngang ibang katulad mo. Wala na ngang iba na hihigit pa sa'yo. Ikaw ang Diyos magpakailanman, ang may likha ng lupa at kalangitan. Wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang naghari at nanahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Sa puso ko, ikaw lamang ang naghari at nanahan, ang siyang sumakop sa aking kalooban. Magtitiwala ng lubos, tanging sa'yo lamang, O Diyos, pagkat wala na ngang ibang, pagkat wala na ngang ibang, pagkat wala na ngang ibang katulad mo. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah! Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, napakadakila mo sa aming mga buhay, Panginoong Hesus. Kaya karapat dapat lamang, Panginoon, na patuloy po namin kayo handugan ng papuri, pasasalamat, hallelujah, ay tanging sa iyo lamang, Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamo sa iyo'y isang Diyos. Hinahanap namin karikta ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain, tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian. Hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan.
Minsan pa po, sama-sama po tayo. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kariktan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa po iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan. Ipamalas mo sa amin ang iyong kaluwalhatian, hanggat ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubos, at sa aming kalagitnaan bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan, dakila ang iyong ngalan. Hallelujah, purihin ka. Sige po. Sige po, brother, pwede po. Yeah. Opo. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Kita. Hallelujah. Tayo po ay manalangin. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Hallelujah. Glorify your name. Ama Father. naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa panibagong araw, bagong buhay. Salamat po sa kalakasan, kagalingan at kaligtasan na patuloy mo pagkakaloob sa amin. Salamat po, Panginoon, ng iyong umaga ay minarapat mo na muli. Kami po ay sama-sama makalapit sa iyo. Kayo po ang nagsabi, Panginoon, na sino man ang lumalapit sa iyo, kailan hindi itataboy. At kayo rin po ang may sabi, Ama, na ano man hindi namin sa pangalan mo, pangalan ni Jesus, ito'y pagkakaloob sa amin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, nalalaman mo po ang lahat ng bagay, alam mo po ang laman ng aming mga puso, kaya sa oras ito, Panginoon, hinihiling po namin, O God, na naway patawarin po kami at pakasulinisin sa lahat po ng mga karamihan, sa puso, sa isipan, maging amin po ang pagkatao. Mga bagay na nakita mo, O Diyos, na magiging hadlang upang hindi ka makakilos sa aming kalagitnaan. Panginoon, naniniwala po kami sa katotohanan ng mga salita, na sino man lumalapit sa iyo, kailan hindi may tataboy. At kaya rin ko nagsabi, Panginoon, hallelujah. Ano man ang hinihingi sa mga sa pangalan mo, ito'y pagkakaloob sa amin. Ngayon pong umaga, inaangkin po namin, Panginoon, ang kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkakasala. Maraming salamat po, Panginoon. At ngayon pong araw na ito,
amin pong hinihingit lumalap, sama-sama pong lumalapit sa iyo. Itinataas po namin ang gawain ito na pinagkatiwala mo po sa Jaya Elnor Sagaray. Naway pagpalaan niyo po ang bawat isa ng mga lingkod mo na gagamitin sa misteryong ito, Panginoon, doon at ngayong umaga. At sa pamamagitan po ng aming mga buhay, Panginoon, lalo at ang iyong lingkod at alipin na gagamit noon magsalita ng maghayag na iyong mga salita. Nawa, O Diyos, ang dalangin po na ipuspusin mo po sa iyong kapangyarihan. At sa tulong ng Banal Santong Espiritu, patuloy po yung gumawa ng mga dakilang bagay sa kanyang buhay. Upang sa bawat isa na makakapakinig ng mensahe ito, Panginoon, mabuksan ang kanilang mga puso at isipan na kung saan, Panginoon, tumibay ang aming Panginoon pananampalataya sa iyo. Pagpalaan niyo po nawa ang bawat isa, Panginoon. Patuloy kang kumilos, Panginoon. Patuloy kang gumawa ng mga dakilang bagay, Panginoon. Upang marasan po namin, O Diyos, na tunay kay buhay at makapangyarihan na gumagawa ng mga dakilang bagay. Kaya, Panginoon, maraming salamat po. Ang bawat isa, Panginoon, na gagamitin po sa makabagong teknolohiya nito sa online gatherings na ito, Panginoon. Hallelujah, gamitin mo ito mightily, Panginoon, upang ang espiritu ng pagkakaisa, sama-sama kaming dumudulog sa iyo, na naway pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain mo ito na pinagkatiwala mo po sa bawat isa sa amin. Panginoon, maraming salamat po at inaangkin po namin, O God, na ngayong umaga, kayo po ang kikilos sa aming kalagitnaan. Kayo po ang gagawa ng makadakilang bagay upang sa pamamagitan po na yung mga lingkod at alipin, Panginoon, maging sa mga makikinig, Panginoon, mga salita mo na mahig sa aming kalagitnaan, ay maranasan silang pagkilos ng iyong kapangyarihan. Ama, maraming salamat po. At ngayon pong umaga, ang lahat po ng karangalan, ang lahat po ng papuri at kadakilaan ay binabalik namin sa iyo sa tangi at pinakamagpalang pangalan ni Jesus. At kami lahat ay nagsasabi ng Amen and Amen. Pagkabaga po sa inyo. Approve natin po. Sige po, tayo patuloy po sa diwa ng panalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli o God, lumalapit po kami sa iyong harapan, Panginoon. Sa mga oras na ito, hayaan niyo nga po, Lord, ang karunungan ng iyong banal na Espiritu ang magbigay, O God, ng talino sa amin, O God. Panginoon, nilalapit namin ang lahat ng bansa at ang bansang Israel, Panginoon, na ang mga presidents and leaders, Panginoon, ang mga namumuno, O God, ay magkaroon, Panginoon, ng banal na pagkatakot, O God, sa inyo, na kung saan, Panginoon, pamumunuan nila ang aming bansa, pamumunuan nila kami, Panginoon, nang naayon sa iyong kalooban. Wala na, Panginoon, maghihirap sapagkat, Panginoon, merong banal na pagkatakot sa inyo, Panginoon. Ilagay niyo nga po, Lord, sa bawat puso ng mga leaders, ng mga presidente, Panginoon, ang tunay na pagkatakot sa inyo, Panginoon. At nilalapit din po namin, Panginoon, ang kapayapaan at pagkakaisa ng lahat ng bansa. Panginoon, nakikita niyo po, Lord, kung ano po, Lord, yung nangyayari sa amin sa kasalukuyan. Hayaan mo, Panginoon, ang kapayapaan, ang pagkakaisa na nagmumula sa inyong banal na Espiritu ay maranasan, Panginoon, ng lahat ng bansa. At nilalapit din namin, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, at lahat ng bansa ay maging open, O God, sa inyong kalooban. Hayaan mo, Panginoon, na ang kaligtasan ay maranasan ng lahat ng bansa, Panginoon, ang kaligtasan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ang lahat ng missionaries, Panginoon, Christian missionaries, ay maabot, Panginoon, lahat ng bansa, maipangaral, O God, ang iyong kalooban, sapagkat, Panginoon, ang iyong kalooban, O God, ang siyang patuloy, O Lord, na magliligtas sa amin ng pananampalataya namin sa Panginoong Hesus. Patuloy, O God, na lumaganap ang salita ng aming Panginoong Hesus, ang kaligtasan, O God. At nilalapit din po namin ang bansang Israel, Panginoon, na magkaroon ng kapayapaan, kaayusan, Panginoon. Nakikita niyo, Lord, ang kalagayan ng bansang Israel, ang bansang inyong pinili, O God. Nilalapit namin sa iyong harapan, O God, na ito'y bisitahin mo nga, Panginoon. Palayain mo, Panginoon, sa dapat, O God, na kanilang kalalagyan, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo. At nilalapit po namin, Panginoon, ang body of Christ, O God, na magkaroon ng unity, hindi, Lord, division. Hayaan mo, Panginoon, na magkaroon kami ng iisang layunin na ikaw lamang itataas. Hindi, Panginoon, magkakaroon ng pagkakasiraan. Kundi, Panginoon, isang layunin, Panginoon, na ikaw lamang, Panginoon, ng aming papupurian, bibigyan ng kaluguran, O God. Nilalapit namin, Panginoon, ang lahat ng munisipyo, PNP, barangay, community, Panginoon, na magkaroon, O God, na banal na pagkataot sa inyo, magkaroon, O God, ng kaligtasan, magkaroon, O God, ng kaayusan. Ikaw nga, Panginoon,
ang mag-ayos sa lahat, Panginoon, sapagkat Ikaw ay Diyos ng kaayusan. Nilalapit namin, Panginoon, na maging ilaw at asin, Panginoon, sa Norsagaray, Panginoon, ang iyong mga lingkod, Panginoon, ang mga taong pinili mo, O God. Hayaan mo, Panginoon, na maipangaral, O God, ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, at ang plano at activities ng CMCN, Ikaw nga, Panginoon, na patuloy na humawak. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na mag-implement nito, Panginoon. At hayaan mo, O Lord, na sa buhay nila, Ikaw, Lord, ang maparangalan, Ikaw, Lord, ang makita, Panginoon. At nilalapit namin, Panginoon, lahat ng life groups, Panginoon. Ikaw ang nakakalam kung anong life groups meron kami, Panginoon, na patuloy, O God, na lumago sa iyong kalooban, lumago, Panginoon, at araw-araw, Panginoon, ay merong mga kaluluwa na madagdag, Panginoon, sa bawat LG, Panginoon. Ma-equip, Panginoon, ng iyong salita, maging dedicated sa iyo, magkaroon, Panginoon, maging passionate sa iyo, Panginoon, ang lahat ng leaders, pati, Lord, ang mga miyembro, Panginoon, lumago kami spiritually at lumago, Lord, ang bawat miyembro nito, Panginoon, magkaroon, Panginoon, ng tunay, O God, na pagkatakot sa iyo, susundin, Lord, yung kalooban mo. Maraming salamat, Panginoon. Nilalapit din po namin, Panginoon, ang church activities, Panginoon, ang pagpaplanting, Panginoon, ng mga church, O God, na patuloy, O God, na ito'y maganap, O God, ng naayon sa iyong kalooban. Nilalapit namin, Panginoon, sa FBR, sa Baraka, San Lorenzo, at kung saan nais nyo pang lugar, Panginoon, na maitatag, Lord, ang mga simbahan. Patuloy, Panginoon, magpadala kayo ng mga taong gagamitin nyo upang ang iyong salita, Panginoon, ay malaganap, O God. Magkaroon ng maraming church upang patuloy, O God, na maipangaral ang iyong salita. Maraming salamat, Panginoong Jesus. At nilalapit din po namin, Panginoon, yung mga pagpapalo up, mga visitation, mga BS, na patuloy, Panginoon, na sa bawat pagpapalo up namin, sa bawat visitation namin, sa bawat Bible study, ang iyong banal na Espiritu, O God, ang sumaamin. Maraming salamat, Panginoon. Lagi niyo po kami samahan. Ano man, Panginoon, yung gagawin namin, hayaan mo, O Lord, na gawin namin sa iyong nang naayon sa iyong kalooban. Ikaw, Lord, yung laging maitaas, O Ama. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. Tapos kami po ang makikita sa Blessed be the name of Jesus. Okay. Hallelujah, hallelujah. We bless your name, we glorify your name. Atin po ginapit sa harapan ng Panginoon ang ating bansa. Let's pray for the nation. Godly leadership and political integrity. I pray, Lord, for the nations and local leaders to govern with wisdom, humility, and fear of God, rejecting political divisions, selfness, ambitions, and corruption, so Lord. Pagharian mo, Panginoon, ang mga nangunguna sa aming gobyerno na magkaroon ng lubusan ng kapayapaan. Idinadalain ko rin, Panginoon, ang peace, unity, and national healing, O Lord. Yes. I pray for the peace among Filipinos despite political deficiency and for the unity that promotes love, respect, and cooperations for the good of the nations, O God. Kaya mo, Lord, na maghari ito sa amin, Panginoon, ang mga pagrespetuhan at operasyon ng bawat isa para sa aming bansa, Panginoon. Dinadalain ko rin, Panginoon, ang economic provisions and relief for family. I pray for the stable livelihood. Hallelujah. Promotions for every household and opportunities that will help families overcome poverty and hardship, Panginoon. I pray, O Lord God, na magkaroon ng sapat na pagkakakitaan ng bawat Pilipino, Panginoon, para sa mga pamilya ng mamamayang Pilipino, O Diyos. Justice and freedom for corruption. I pray, O Lord, for the righteousness to prevent in government office for this honest practice to be exposed. Hallelujah. And for the leaders of citizens to choose honesty and
accountability, O Lord. Dalangin ko, Panginoon, sa bansa namin, O Lord, na magkaroon ng tamang pagpapatakbo ng gobyerno at mawala ng mga korupsyon para sa aming bansa, O Diyos. Gayun din, Panginoon, nilalalapit ko, O Diyos, ang spiritual revival and return to God. Hallelujah. I pray for the repentance, O Lord, spiritual awakening, and the Philippines that honor God at hallelujah, will honor God and work in righteousness and become a nation that reflects His love and truth. Dinadalain ko, Panginoon, tinataas ko ito sa inyo, na ikaw ang siyang manguna, O Lord, magkaroon ng panunumbalik, Panginoon, sa aming puso, ang pag-ibig at katotohanan upang ang aming Pilipinas ay mapalaya sa sakit at karamdaman, Panginoon, ng aming bansa, O Diyos. Dinadalain ko ito sa pangalan ni Jesus. Inalalapit ko ang mga bagay na ito para sa aming Pilipinas, sa inyong harapan, sa inyong trono. In Jesus' name, Amen. Salamat po sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa ating pong lahat. Purihin po ang Panginoon. Ngayon po ay March 5 na. Yan, napakabilis po ng panahon. Ano po, parang kung kailan lang ay January, tapos ngayon ay March na. So, sa umaga pong ito, nais ko po na i-encourage po ang bawat isa sa atin na kung meron po kayong mga prayer request, wag po kayong mahiya na i-comment po sa ating pong mga comment box yung pong mga prayer request po natin. Ang Diyos po natin ay buhay at sumasagot po sa atin pong mga panalangin, lalong-lalo na kung marami pong nananalangin. Isang patotoo lamang po para po sa mga nahihiya pa na mag-comment po ng kanilang mga prayer request. Last time po kasi nung ang nanay ko po ay talagang napakasakit ng ulo niya. Araw-araw naman po namin na purihin po ang Panginoon. Yan, pasensya na po, nagkaroon po ng medyo ano po yung ating internet. Hallelujah. Ayan po, sige po, comment po tayo ng ating po mga prayer request po natin. Ayan. Ang topic po na atin pong pag-aaralan sa umaga pong ito ay patungkol po sa times of trials, or ang title po nito ay pinamagatan pong Remember God in Times of Trials. Ayan. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon, purihin po ang Panginoon. Tayo lamang po ay saglit na manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umaga po na ito, ikaw po ang aming itataas. Hayaan niyo po, Panginoon, na maipahayag, Panginoon, ang iyong mga salita, Panginoon,
at ang anumang gawa ng kaaway ay amin pong winawasak sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Ang kamay ng kaaway, O God, ay amin po inaalis sa gawain ito sa pangalan po ng aming pong Panginoong Hesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Ikaw po ang manguna, ikaw po ang sumama sa aming pong pag-aaral ng banal na makapangyarihan salita. Salamat po, Panginoon. Tinitiwala po namin ang gawain ito sa iyong dakilang harapan, O God, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Ayan po. Ito pong sinasabi ng ating topic ngayon, nais po na iparating ng Lord na mensahe po sa ating lahat sa umagang ito. Excuse me. Remember God in times of trial. Ayan. Marami po kasi sa atin na kahit po tayo mga lingkod na, may mga nakakalimot pa rin po sa atin pong Panginoon na tumawag sa ating Panginoon kapag po dumaranas ng pagsubok sa buhay. Ayan, so hindi po lingid sa atin na kahit po tayo man, mga ordinaryo mga tao na may mga nakakalimutan pa rin po tayo sa ating pang-araw-araw. At kung minsan, pati po sa panahon na sinusubok tayo, ay nakakalimutan po natin ang ating pong Diyos na tawagin siya kapag po tayo ay mayroong pinagdadaanan. Ayan, kung minsan po or madalas, ang nangyayari po, sumusubok muna po tayo ng mga kapamaraanan na sa tingin po natin ay makabubuti. Yung mas pinapairal po natin, yung pong sarili po nating karunungan para ma-resolba yung ating pong mga pagsubok sa buhay o mga problema. Nalilimutan po natin na isama ang Diyos sa paglutas po doon po sa ating mga problema. At ang nangyayari po, mas lumalala pa po yung problema natin kapag tayo lang po ang nag-aayos po ng ating mga problema. So sa oras po na ito, ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na alalahanin po natin siya sa panahon po ng pagsubok sa ating pong mga buhay. Ang sabi po dito sa Isaiah 46 verse 9, alalahanin ninyo ang aking mga ginawa noong unang panahon. Ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Ayan, sabi po ng Panginoon, yung pong mga dati po niyang mga ginawa noong unang panahon ng ating pong mga buhay, kung papaano niya po tayo tinulungan sa mga problema po natin, alalahanin po natin ang mga bagay na iyon na tunay po na ang Diyos ang kumikilos o kumilos sa mga buhay po natin noong mga panahon na mayroon po tayong mga problema. Sabi po ng Diyos, ako lang ang Diyos at wala nang iba pang katulad ko. Wala nang iba pa na makagagawa ng mga dakilang bagay, makapangyarihang bagay, maliban sa Diyos na atin pong pinaglilingkuran. So sa mga oras po na ito, kung meron man po sa atin na dumaranas ng mga pagsubok sa ating mga buhay, kapatid, narito ang mensahe ng Panginoon para sa iyo, ang sinasabi ng Diyos para sa niyo siya sa oras na kayo po ay nahihirapan. Alam niyo po mga kapatid, nalalaman po ng Diyos ang lahat po ng ating mga nangyayari sa buhay natin. Ang nais po ng Panginoon, lumapit po tayo sa Kanya na may pagtitiwala na makagagawa siya ng mga dakila at mga himalang bagay sa ating mga buhay. Hayaan po natin na ang Diyos ang siyang maging katuwang po natin sa mga pagsubok po na atin pong pinagdadaanan. Hallelujah, hallelujah. Meron lamang po tayong pag-aaralan ngayong umaga na mga ilang mga bagay para po tayo ay lalo na po tayo makalapit po sa atin pong Panginoon at lalo po natin mapagtagumpayan ang mga pagsubok po na atin pong kinakaharap sa mga oras ni ito. Hallelujah, purihin po ang Panginoon. Number 1 po, sabi po dito, God's presence. Ayan. God's presence or presensya po ng ating pong Panginoon. Comment nga po natin dun po sa mga sa atin pong lahat na gising na or gising pa sa mga oras na ito. I-comment po natin sa ating chat box, God's presence. Ayan. God's presence. Bakit po natin kino-comment pala?
para mas matagal po yung ating pong yung pag-alala po natin sa ating pong topic. Magkaroon po ng retention sa ating pong kaisipan kapag po ito ay ating pong kino-comment or tinatype po natin. Ayan, comment po natin at salamat po sa mga kapatid po natin na nagko-comment po. God's presence, ayan. Nawa po ang presensya po ng Panginoon maging sa oras ni ito ay atin pong maranasan. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi po sa Joshua 1:9, have I not commanded you? Sabi po ng Panginoon dito sa atin pong lahat, have I not commanded you? Be strong and courageous and do not be afraid. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Atin pong i-translate sa Tagalog, ang sabi po sa Tagalog, tandaan mo ang bilin ko. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawalan ng pag-asa, sapagkat ako, ang Panginoon mong Diyos, ay kasama mo saan ka man magpunta. Ayan, napakaganda po ng pangako ng ating pong Panginoon. Sinasabi niya po dito na kahit saan man po tayo magpunta, tayo po ay sasamahan ng ating pong Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Sinasabi po dito, huwag kang matatakot, magpakatatag ka, lakasan mo ang iyong loob kasi kasama po natin ang ating pong Panginoon sa ating pong mga buhay. So kung meron po tayong nararamdaman sa mga oras na ito na feeling po natin, tayo po ay nag-iisa sa ating pong laban na ito, sa ating pong mga pagsubok na nararanasan, na kung minsan yung pong mga pamilya po natin ay hindi po tayo inaalala, tandaan po natin ang sinasabi po ng salita po ng Panginoon sa oras po na ito. Ang presensya po niya ay kasama po natin saan man tayo magpunta. Saan man makarating, Panginoon, saan man makarating yung ating pong mga paa dahil po sa ating pong mga problema, tandaan po natin, ang Panginoon po ay kasama po natin. Purihin po ang Panginoon. Ito po isang paalala sa atin na maging matapang tayo sa pagharap po sa ating mga pagsubok dahil ang Lord po kailanman ay hindi po tayo iiwan at hindi niya po tayo pababayaan. Amen po ba? Naniniwala po ba tayo na ang presensya po ng Panginoon ay lagi po nating kasama? Comment nga po ng amen yung naniniwala at nararanasan po ang presensya po ng Panginoon sa kanila pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin po ang Panginoon, purihin po ang Panginoon. Ayan po. Hallelujah. Ang sabi pa rin po dito, remember that God is always with you. Even in difficult times, seek His presence, find comfort in His love, and trust that He will guide you through the challenges you may face. Ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan at iingatan at ililigtas. Ipanatag mo ang iyong loob. Do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Ayan. Kapatid, sabi ng Panginoon sa umagang ito, ipanatag mo ang iyong kalooban sapagkat ang Diyos ang magpapalakas po sa atin at tutulong po sa atin. Iingatan niya po tayo at ililigtas. Huwag po tayong matakot kasi ang presensya po ng Panginoon, yung presence pa lamang po niya ay magbibigay na po sa atin ng katagumpayan doon po sa problema na atin pong kinakaharap sa mga oras na ito. Yung pong presensya po ng Panginoon ay sapat na para magkaroon po tayo ng kapayapaan sa atin pong mga puso. Kaya kung sa mga oras na ito, kung hindi mo pa nararamdaman yung presensya po ng Panginoon, tayo po ay ilapit po natin yung atin pong mga puso at buhay sa Kanya. Ang Panginoon po ay isang panalangin lamang po ang kalayuan po sa atin. Kung atin pong iluluhod sa atin pong Panginoon, ipapanalangin
ang lahat po ng ating mga hinaing sa buhay, ang Diyos po ang sasama sa atin at magbibigay sa atin ng kapanatagan na ang lahat ng nangyayari sa atin ay mayroong solusyon. Ilagay lamang po natin sa kamay ng Panginoon yun pong ating mga nararanasang problema. Huwag po tayong mahiya na umiyak sa Panginoon sapagkat po ang pag-iyak po ay simbolo ng pagsuko ng atin pong buhay sa atin pong Panginoon. Ito po'y nangangahulugan na hindi po natin kaya ang problema kung tayo lamang po at kung ang Diyos at hinihiling po natin ang pagsama ng Diyos dun po sa atin pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah. Number 2 po, sa ating pong pinag-aaralan ay God's strength. Ayan. Comment po natin, God's strength. So, anong ibig sabihin ng strength? Ano po sa Tagalog ang strength? Ito po ay kalakasan. Ang sabi po ng Philippians 4:13, I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. Alam niyo po, napakaganda po ng verse na ito, no? Kapag po tayo ay kapag po tayo nahihirapan at feeling po natin, hindi na po natin kaya yung mga problema, iniisip po natin, Lord, hindi ko kaya mga bagay-bagay na ito, hindi ko kayang gawin ito dahil mahina ako. Ang sabi po ng Panginoon sa atin, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo Jesus sa atin pong mga buhay. Wala po tayong hindi magagawa kung kasama po natin ang ating pong Panginoong Jesus sa ating pong mga buhay, sapagkat ang kalakasan po ng Panginoon ay hindi kalakasan na kagaya ng binibigay ng mundo. Hindi lamang po ito tumutukoy sa physical strength o panlabas na physical na panlakas, kundi kasama po sa God's strength na ito, yun pong ating kalakasan na spiritual, emotional, intellectual. Kasi kapag po maayos, malakas ang ating pong spirito, mas madali po tayong nakakapag-isip ng mga solusyon sa ating pong problema. Mas madali pong nating maririnig ang tinig ng Diyos sa ating pong mga buhay kung ang ating pong espiritu, ang ating pong emosyon ay malakas. Napapansin po ba natin na kapag down ang spirit po natin, hinang-hina po tayo? Sino po sa atin ang nakakaranas ng ganoon? Kapag po may problema tayo, nararamdaman po natin yung emotional breakdown. Ayan, lahat po tayo nagkakaroon, tao lamang po kasi tayo, nakakaranas po tayo ng ganito. Pero kapag pinampalatayanan po natin ang salita po ng Panginoon na siyang magbibigay ng lakas po sa atin, ang Diyos na nagbibigay lakas po sa atin, magkakaroon po tayo ng lakas na hindi po natin maipaliwanag sa atin pong mga buhay. Kasi po, ang lakas po ng Panginoon ay tunay na nagbibigay buhay po sa atin pong lahat. Nagbibigay po ito ng bagong pag-asa na bumangon tayong muli at harapin kung ano man ang pagsubok na atin pong pinagdadaanan. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Sabi po dito, when you feel weak and overwhelmed, remember that you can find strength in God. Rely on His power, lean on His grace, and believe that He will help you overcome any obstacles that arise on your way. Ayan, purihin po ang Panginoon. Ang kapangyarihan po ng Panginoon ang Siya pong sasama sa atin upang magkaroon po tayo ng kalakasan sa atin pong mga buhay at maharap po natin yung pong na may tapang yung pong ating mga problemang pinagdadaanan. Sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ang humahawak sa iyo, sa iyong kanang kamay. Ayan. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Huwag kang matakot, tutulungan kita. Ito po ay isang mensahe po ng Panginoon sa atin na nagbibigay ng lakas at katiyakan ng kanyang tulong ay atin po makakamtan sa gitna ng mga pagsubok. Ayan, purihin po ang Panginoon. So, pangalawang mababasa po natin dito yung
yung isa sa naman na yung do not fear. Kasi karaniwan po sa atin talaga na nagkakaroon po tayo ng takot kapag mayroong problema. Pero sa verse po na ito, Isaiah 41 verse 13, sabi po ng Lord, do not fear, I will help you. Ayan. Huwag po tayong matakot sa kung ano man ang ating hinaharap sapagkat ang Diyos po ang kasama po natin. Number 3 po, 4 lamang po ito at mabilis lamang. God's promise. Ayan. Number 3, God's promise. Comment po natin, God's promise. Ayan po. Purihin po ang Panginoon. God's promise. Ayan. Lagi ko po itong tinatanong sa atin, kung meron po bang mga pangako ang Diyos sa mga buhay po natin, mga Bible verse na pinanghahawakan po natin kapag po tayo ay merong problemang nararanasan. Kasi napaka-importante po na meron po tayong alam sa salita po ng Panginoon na pangako niya na kapag tayo po ay merong problema, tayo po ay merong hawak-hawak na pangako po ng Panginoon na pwede po nating sabihin sa Kanya, Lord, pangako mo ito sa akin, na kapag ako ay may sakit karamdaman, ito ang verse ni ito, sinasabi mo sa akin na walang imposible sa iyo, maging lahat ng uri ng sakit karamdaman ay kaya mong pagalingin. Ayan. Kung meron po tayong, kung nangangailangan po tayo ng pabor ng Panginoon, ano po kaya yung promise ng Panginoon na atin pong pinanghahawakan? Ako po, lagi ko po sinasabi, yung John 14:14. Napakahalaga po na ito sa akin ng verse na ito na sinasabi po na anumang bagay na hilingin po natin sa pangalan po ng ating pong Panginoong Hesus, ito po ipagkakaloob niya. Ano man po ito, kagalingan man po ito, sakit, sa mga sakit karamdaman, kung nangangailangan po tayo ng karunungan mula sa Panginoon, kung nangangailangan po tayo ng pabor ng Panginoon, ano po kaya yung panghahawakan po natin na pangako ng Panginoon sa atin pong mga buhay. Ang sabi po dito, isang pong napakagandang promise po ng Panginoon na matatagpuan po natin sa Isaiah chapter 41 verse 13. For I am the Lord your God who takes hold of your right hand and says to you, do not fear, I will help you. Ako si Yahweh na inyong Diyos ang magpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. So kahit anuman pong laban ng atin pong mga buhay, kapag ang Diyos po ang nangako sa atin na siya ang tutulong sa atin, mangyayari po ito kasi walang pangako po ng Panginoon ang hindi niya tinupad sa atin pong mga buhay. Amen po? Maniwala po tayo na ang sinasabi po ng pangako ng Diyos ay mangyayari po sa atin pong mga buhay. Kailangan po natin itong sambitin tuwing tayo po nananalangin sa Kanya. Kung meron po tayong gustong hilingin sa Panginoon, banggitin po natin ang mga pinanghahawakan po nating salita niya upang ang Lord po ay kumilos po sa buhay po natin ayon po sa atin pong pinapanampalataya ng pangako niya sa atin pong mga buhay. In the midst of hard days, hold on to the promises of God. Trust that He has a plan for your life, and even in adversity, He is working all things together for your good. Next slide po tayo. Sa panahon na tayo ay sinusubok, mapatutunayan natin kung gaano katotoo ang pangako ng Diyos sa atin pong mga buhay. May pinanghahawakan po ba tayong mga pangako ng Diyos mula sa Biblia? Ayan po yung sinabi ko kanina. Napakabuti po ng Panginoon kasi lahat po ng mga klase ng mga problema na atin pong pinagdadaanan ay meron pong kalakip na pangako dito po ang Panginoon sa atin pong lahat. Ang nais lamang po ng Panginoon is kaya po natin laging pinag-aaralan ang salita po ng Diyos para lagi din po tayong ma-remind na meron pong pangako ang Diyos sa atin pong mga buhay. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin po ang Panginoon. Sa number 4 po, sabi po dito sa God's faithfulness. Ayan, ang katapatan po ng atin pong Panginoon. God's faithfulness. Comment po natin, God's faithfulness. Katapatan ng Panginoon. Paano po natin mapatutunayan yung katapatan ng Panginoon?
kapag po tayo ay dumaranas ng problema. Mga kapatid, kung minsan po, at alam naman po natin ang katotohanan ng buhay, na may mga tao po sa paligid po natin na kung minsan sila po ang inaasahan po natin na makakasama po natin or makakarami po natin sa oras ng problema. Pero ang totoo, kung minsan or kadalasan, hindi po natin napagkakatiwalaan yung katapatan po nila sa atin. May mga pangyayari pa po sa buhay natin na sa halip na tayo matulungan ng ating pong mga pinagkakatiwalaan, tayo po'y naikukwento pa sa ibang mga tao. So medyo ito yun po ay nagdudulot po sa atin ng sakit ng kalooban. Pero tandaan po natin na ang Diyos po natin ay tapat sa bawat isa po sa atin. The Lord is faithful and He will strengthen you and protect you from the evil one. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. Ngunit tapat ang Panginoon, Siya ang magpapatatag at mag-iingat sa inyo laban sa masama. Ang Diyos po kailanman ay hindi po tayo tatalikuran. Ang Diyos po kailanman sa lahat ng lumalapit sa Kanya, ang Diyos po ay patuloy na magpapakita kung papaano niya tayo minamahal, kung papaano niya tayo iniingatan, at kung papaano niya po tayo pinoprotektahan laban sa gawa ng masama. Purihin po ang Panginoon. Sabi po ng Lord sa atin, sa mga oras po na ito na meron po tayo mga pinagdadaanan, tapat po ang Diyos sa ating lahat. Ang kailangan po ng Diyos ay ang puso po natin na nakaharapin po yung mga humarap po tayo ng kasama siya sa lahat po ng atin pong mga pinagdadaanan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 13, patungkol po ito sa ating pong mga dinaranas. No temptation you has overtaken you except what is common to mankind, and God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so you can endure it. Ang sabi po ng salita po ng Panginoon, lahat po ng pagsubok na atin pong pinagdaraanan ay napagtagumpayan na po ng mga tao in the past. Marami na pong mga tao na dumanas din ng problema na kagaya po na sa atin. So kung papaano po sila nagtagumpay sa kanila pong mga buhay, mapagtatagumpayan din po natin ito kasi ang pagsubok po na atin po nararanasan ay ayon din po sa atin pong kakayanan. Hindi po tayo bibigyan ng Diyos ng mga pagsubok na higit pa sa ating kakayanan. At kung meron man tayo mga pagsubok, ang sabi po ng Panginoon, He will also provide a way out so you can endure it. Magbibigay po ang Panginoon, may solusyon po ang Panginoon para malagpasan po natin yung pong problema na atin pong nararanasan. Hallelujah, hallelujah Jesus. Alam niyo po ba kung sa mga simpleng ilustrasyon, yun pong ating pong ang pagbibigay po ng pagsubok po sa ating pong mga buhay. Kung tayo po, kung sa mga teacher po, ang pagbibigay po ng test sa mga estudyante ay depende sa level po ng kakayanan ng mga estudyante. Hindi po magbibigay ang mga teachers ng test na pang-college kung ang kanyang tinuturuan ay elementary pa lamang. Nakukuha po natin, kapag ang estudyante ay elementary pa lamang o nasa preschool pa lamang, gayon din po ang ibinibigay na test sa kanila. Tayo din po, kung tayo po ay nasa college, ang binibigay po sa atin ng Panginoon ay pang-college na rin. Ayan. So makikita po natin, stage by stage ng atin pong mga buhay na pagtatagumpayan naman po natin yung mga nararanasan po natin problema. If we look back on our past, makikita po natin na yung mga past na naging problema natin na, Lord, nakaya ko palang, na natapagtagumpayanan ko pala yun, na parang kung iisipin ko sa mga oras na ito, hindi ko kaya. Pero Lord, dahil sa tulong mo, alam ko na kung ano man ang nararanasan ko ngayon, iyon din, O Lord, magtatagumpay din ako sapagkat Lord, kasama kita at Lord, tapat ka sa aking buhay. Alam ko Lord, hindi mo ako iiwan, hindi mo ako pababayaan. Amen po ba?
Sino po sa atin ang mga matatagumpay ng mga Kristiyano? Comment po tayo ng amen kung naniniwala po tayo na matagumpay na tayong Kristiyano, na ang lahat ng laban natin sa buhay, noon man or sa kasalukuyan or maging sa future po natin, tayo po ay pinagtagumpay na ng atin pong Panginoong Hesus. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah, Jesus, hallelujah. Purihin po ang Panginoon sapagkat ang Diyos po, hawak-hawak po niya ang susi ng katagumpayan sa atin pong mga buhay. Huwag po tayong lalayo sa atin pong Panginoon. Ayan po mga kapatid, tayong lalayo doon po sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Napakalaki po ng pag-ibig ng Diyos sa atin pong lahat. At yung pong ano man yung pinagdadaanan po natin, maliit na bagay lamang po ito sa Kanya. Kaya po wag po tayong mag-atubili na ilapit po sa Panginoon yung atin pong mga nararanasan. Kung ano man po ang laman ng ating puso't isipan sa mga oras po na ito, lagi po natin itong idudulog sa Panginoon araw-araw. Kaya po tayo nagkakaroon ng ganitong Dawn March. Magtutulungan po tayo na ipanalangin po ang isa't isa. Kapag po kayo ay may prayer request, hindi lamang po isa o dalawa ang nananalangin po sa inyo. Sa lahat po na nagbabasa ng inyong sa lahat po na nakakita ng inyong mga prayer request, ang lahat po ay kaisa niyong nananalangin. At ang sama-sama po nating pananalangin sa Panginoon ang siyang maghihipo sa puso po ng Diyos para katagpuin po yung atin po mga prayer request. Hallelujah, hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Sa ating pong last slide, ang Panginoon ay malapit sa mga mapagpakumbaba na puso at inililigtas ang mga durog na espiritu. Kapag nasiraan ka ng loob o nawalan ng pag-asa, tandaan mo kapatid, na tapat ang Diyos at malapit siya sa mga nasasaktan. Magbibigay siya ng kagalingan at kalakasan. Ezekiel 36 verse 26, and I will give you a new heart, a new spirit, and I will put within you. Hallelujah. Ano man po ang sakit na atin po nararanasan sa ating pong mga buhay, kung mayroon man po tayo mga sakit karamdaman sa mga oras nito, kung may mga broken relationships po tayong nais na ilapit sa Panginoon, kung tayo po ay nanghihina dahil sa mga kabi-kabila na naririnig po natin sa ating pong paligid, na siyang nagda-down po ng ating spirit, na kung nadurog po ang ating pong mga puso dahil may mga tao na pinagkakatiwalaan po natin na nakasakit po sa atin. Kung nararamdaman po natin minsan na tayo po ay nag-iisa, problema po natin sa pinansyal, na parang nalapitan na natin ng lahat pero walang tumulong sa atin. Mga kapatid, sabi po ng Panginoon sa umagang ito, malapit siya doon sa mga taong broken ang spirit, broken ang puso. Kung tayo po ay magpapakumbaba sa harapan po ng ating Panginoong Hesus, ibibigay niya po sa atin isang bagong puso, bagong espiritu, at magkakaroon po tayo ng panibagong lakas. Magkakaroon po tayo ng kapayapaan sa atin pong mga puso. Idulog lamang po natin sa Panginoon ang atin pong mga buhay. Isuko po natin sa Kanya ang lahat po ng atin pong nararanasan pagsubok sa mga oras na ito. At walang malayo sa Panginoon kung tayo po ay lalapit sa Kanya na punong-puno ng pagsuko ng buhay, punong-puno ng pagpapakumbaba. Humingi po tayo ng kapatawaran kung sakali man tayo inaalipin ng kasalanan, kung sakali man ginugulo tayo ng kaaway. Humingi po tayo ng tawad sa Panginoon at ilapit po natin sa Kanya na ang ating pong mga puso at sabihin po natin sa Kanya na, Lord, hindi ko kaya ang problemang ito. Kailangan ko, Panginoon, ang iyong presensya. Kailangan ko, Lord God, ang iyong kalakasan. Kailangan ko, Panginoon, ang iyong katapatan. Kailangan ko, Panginoon, na maranasan na yung pangako mo sa akin ay magbibigay sa akin ng katatagan at kalakasan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Tayo pong lahat sa oras na ito ay manalangin.
idulog po natin ang ating pong mga buhay sa ating pong Panginoon. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Panginoon, sa mga oras ni ito, O God, nakakita mo, Panginoon, ang bawat isang anak mo na nananalangin sa mga oras ni ito, O God. Sa mga kapatid ko na nararanasan, Lord God, ang hirap ng buhay, pinansyal man ito, Panginoon, sakit karamdaman, pagpapahirap ng kaaway na gumugulo sa kanilang kaisipan, mga Panginoon, may dinadalangin sa iyong pabor, Panginoon, may hinihiling sa iyo, Panginoon, na ilang beses na po na sila na nag-fail, pero Lord, sa mga oras na ito, buong puso ang kanilang pagtitiwala sa iyo, O God, natutugon ka sa kanilang mga panalangin at ipagkakaloob mo ang pabor na kanilang hinihingi, O God. Sa mga kapatid ko po na humihiling ng pagpapala, Panginoon, malaking pagpapala, O God. Panginoon, ako po'y nakikiisa sa kanilang mga panalangin sa mga oras ni ito, O God. Sa mga nag-comment ng kanilang mga prayer request na buong puso nagtitiwala, O God, natutugon ka sa kanilang mga panalangin, Panginoon. Sa mga oras ni ito, O God, hinihiling po namin, O God, ang bukas na kalangitan para sa bawat isa sa amin, O Lord, na maranasan po namin, O God, ang katugunan sa lahat po ng aming hinihiling sa mga oras ni ito. Patuloy, Panginoon, na samahan mo ang bawat isa, O God. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang himala mo, Panginoon, ang mga signs and wonders, Panginoon, na hindi pa namin nakakita sa aming mga buhay. Magkaroon kami ng breakthrough, Panginoon, O God, sa ang bawat isa po sa amin, lalong-lalo na, Panginoon, O Lord God, yung taos-puso, Panginoon, na lumalapit sa iyo, Panginoon, na buong pagpapakumbaba, Panginoon, na lumalapit sa iyo, O God. Ipagkaloob niyo po sa kanila, O Diyos, ang breakthrough na kanilang hinihiling sa iyo in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, Lord. Panginoon, maraming pong salamat, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang pamilya na bawat na amin pong nire-represent sa mga oras na ito, O God. I-extend mo, Panginoon, ang pagpapala mo sa amin pong mga mahal sa buhay, O God. Maging pag-iingat, Panginoon, sa bawat isa sa amin, anuman po ang aming gagawin, Panginoon, sa maghapong ito, O God. Patuloy mo kaming ingatan, O God, at ang mga salita mo, Panginoon, na amin pong narinig sa umagang ito, ang siyang magpaulit-ulit, Panginoon, na mag-rewind, O God, sa amin pong mga kaisipan, na tunay, O Diyos, ang lahat po ng bagay ay magagawa po namin kung kasama ka po namin sa amin pong mga buhay. Lord, papagtagumpayin mo po kami sa lahat po ng aming mga laban na ito, O God. Ipakita niyo po sa amin, O Diyos, ang pagtatangin niyo po sa amin bilang mga lingkod mo, bilang mga anak mo, bilang mga tagasunod po mo po, O God. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aming panalangin ng buong pananampalataya at pasalamat sa pangalan po, O Diyos, ng amin pong Panginoong Yesus. Tayo pong lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. God bless po. Amen. Tayo naman po ay tumungo sa ating declaration about economy and business from the book of Psalms, chapter 107 to 21 to 24 and Proverbs 22 verse 29. Narito po ang ating introduction. Ayan. The power and influence of a nation depend on her business and economy. It is an entire regime and networking of production, distribution to the end consumers of goods and services at local, regional, national, and international markets. God is interested that our economy and business activities are carried out in a decent and godly environment. Amen. Narito po yung tunay po na ang Diyos ay laging kumakalinga sa ikapambubuhay ng bawat nilalang niya. Kaya po
nakikita natin yung mga smuggles, yung mga nagre-red tape ay patuloy na nahuhuli sapagkat hindi naman po talaga kalooban ng Panginoon. Kung tayo po ay magbi-business, incline po natin sa katotohanan upang mapagpala ng Panginoon. Makisama po kayo sa akin kahit nakaupo ang inyong mga microphone. Tayo po ay magdideklara at ito po ay angkinin natin ng may pananampalataya na mangyayari sa ating bansa. Father, we thank you for the economy of our nation in Jesus' name. Ulitin po natin, Father, we thank you for the economy of our nation in Jesus' name. From the book of Psalms 106 verse 1. At number 2 na po tayo. Father, we thank you for the privilege of being a partaker of your kingdom economy in Jesus' name. Father, we thank you for the privilege of being a partaker of your kingdom economy in Jesus' name. 1 Timothy chapter 4, verse 4 and 5. Father, thank you for being in control of the economy and businesses of our nation in Jesus' name. Father, thank you for being in control of the economy and businesses of our nation in Jesus' name. 1 Chronicle chapter 16 verse 8. Number 4 na po tayo. Father, we thank you, God, that the economy of your church is standing in Jesus' name. Father, we thank you, God, that the economy of your church is standing in Jesus' name. Psalms 95, verse 2. Father, delivered us from all forms of evil and unrighteousness in businesses, life in Jesus' name. Father, delivered us from all forms of evil and unrighteousness in business, life in Jesus' name. Leviticus chapter 19 verse 35 to 37. Number 6 na po tayo. Father, help the economy and businesses in our nation to be done in righteousness in Jesus' name. Father, help the economy and businesses in our nation to be done in righteousness in Jesus' name. Proverbs chapter 14 verse 34. Number 7 na po tayo. Father, help me to put your first in my business life in Jesus' name. Father, help me to put you first in my business life in Jesus' name. 1 King chapter 17 verse 15. Father, give me the wisdom to trust you with all my heart, never to lean on my own understanding in my business pursuits. Father, give me the wisdom to trust you with all of my heart, never to lean on my own understanding in my business pursuit. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6. Number 9 na po tayo. Father, never allow me to be greedy in my business. Help me to always pay my first fruit, tithes and offering. Father, never allow me to be greedy in my business. Help me to always pay my first fruit, tithes and offering. At Malachi chapter 3 verse 10. Number 10 na po tayo. Father, give me faith that can banish fear of failure in my business in Jesus' name. Father, give me faith that can banish fear of failure in my business in Jesus' name. James chapter 2 verse 26. Number 11 na po tayo. Father, give me great attitude to move forward in the name of Jesus. Father, give me a great attitude to move forward in the name of Jesus. James chapter 2 verse 26. Number 12 po. Father, it does not matter what the economy of my nation says. Make a way for me in Jesus' name. Sige po, ulitin po natin ito with faith in our heart.
Father, it does not matter what the economy of my nation says. Make a way for me in Jesus' name. Isaiah chapter 43 verse 19. Number 13 na po tayo. Father, give me strength to pray every day for the success of my business in the name of Jesus. Father, give me strength to pray every day for the success of my businesses in the name of Jesus. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Number 14 na po tayo. Father, do not let my business become a distraction to my heavenly goal. In Jesus' name. Ulitin po natin ito with faith. Father, do not let my business become a distraction to my heavenly goal. In Jesus' name. Genesis chapter 45 verse 3 to 5. Praise God. Number 15 na po tayo. Father, as your wind is blowing, please release unto me every idea I need to advance in my business in the name of Jesus. Father, as your wind is blowing, please release unto me every idea I need to advance in my business in the name of Jesus. Deuteronomy chapter 8, verse 18. Hallelujah. Thank you, Lord, for answering our prayers. Thank you, Lord, for answering our prayer. Tayo po ay yumukot manalangin. Hallelujah. Lord, sa lahat ng aming dineklara, sa lahat ng mga kapatiran na nakisama sa akin, at sa lahat ng mga ipinapanalangin namin about business, nalalaman namin, Panginoon, na kung saan nakalagay ang aming puso, ang aming damdamin at pananampalataya, ikaw ay kikilos dito. Kaya naman po, Lord, tinatanggap namin ang katagumpayan ng aming mga business na pinangahawakan, hindi lamang, Panginoon, sa mga naghahanap buhay na merong pansariling hanap buhay, kundi doon din, Panginoon, sa mga nagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoon, na kung saan pagyayabungin mo ito, lalo't higit, Panginoon, sa iyo namin ipinagkakatiwala at iniintras ang lahat ng bagay sapagkat wala kaming magagawa kung kami ay nakahiwalay sa iyo. Datapot sa mga oras na ito, Panginoon, bayaan mong ideklara namin na ang aming puso, O Lord, ay nagagalak at naniniwala na patuloy mong palalaguin ang aming mga business. Ay yung mga nangangailangan ng promotion, patuloy mo, Panginoong, bigyan ng katugunan ang mga business, Panginoon, na kung saan ay nawawala na ng pag-asa. Dalangin ko po, O Lord, na i-renew mo ito, bigyan mo sila ng panibagong idea, magdala ka, Panginoon, o mag-send ka, Panginoon, ng mga tao na kinakailangan upang sa gayon, O Diyos, ay makatuang sa kanilang mga businesses. Salamat po, Ama, sa iyo namin tinitiwala ito ng buong puso, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hallelujah! Hallelujah! Tunay nga po na napakadakila ng ating Panginoon. Sa mga oras na ito, mga kapatid, sama-sama po natin sa liwan ng kadakilaan ng Panginoon. Hallelujah! Diyos na makapangyarihan, Hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Minsan pa po, Diyos na makapangyarihan, Diyos na makapangyarihan, Hari ka taas-taasan, sa aking puso ay nanana. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Pangako mo, hallelujah! Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan.
sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid nga'y kalakasan upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Hari kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan. Kailan may hindi, kailan may hindi, kailan may hindi mag-isa. Hallelujah! Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Ang pagpupuri pa sa salamat sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa iyo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa iyo lamang iaalay. Jesus, hallelujah. Amen. Muli po natin bigyan ng parangal ang ating Panginoon sa pamamagitan ng panalangin na may pananampalataya. Lord, nagpupuri kami, nagpapasalamat sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo sa amin sa araw na ito. Salamat Lord, meron kaming boses upang tumawag sa iyo. Salamat Lord, meron kaming lakas at nagising kami sa umagang kaiganda. Salamat po Lord sapagkat sineset mo ang aming mind sa makabuluhang bagay. Salamat po Lord dahil kapiling namin ang aming mga mahal sa buhay. Salamat po Lord, wala kaming iniindang sakit. At sa mga pagkakataong ito Lord, hallelujah, patuloy po kami Panginoong nagpapakumbaba. Sa buhay Panginoon ni Sister Raquel Tamayo, batid mo Panginoon habang hinahayag niya ang kanya Panginoong prayer request ay gumagawa ka na sa kanyang buhay. Ang dalangin niya po Panginoon ay matigil na ang pagdurugo ng kanyang ilong dahil ito ay nadadalas na at higit sa lahat din Lord, may mga lumulutang o lumalabas na mga pula-pula sa kanyang binti. Maaring hindi man ito pantal Panginoon o kung anumang dated to Panginoon na dalangin ko po o Diyos na sa mga pagkakataong ito, i-correct mo Panginoon ang kanyang diet sa pagkain, i-correct mo Panginoon ang kanyang internal organs, at ikaw po o Diyos ang nakakabatid ng kalalagayan ng kanyang kalusugan. Sapagkat ikaw ang may akda ng aming buhay, ikaw din Panginoon ang tunay na makakagamot sa buhay ni Sister Raquel Tamayo. Hallelujah. At Lord, patuloy ko rin po sa iyo isinasamo ang buhay ni Sister Jella Cruz, Panginoon. Ang batang ito, Panginoon, ay lalong nananampalataya sa iyo, the more, Panginoon, na nakikita niya ang kanyang kalalagayan. Kaya ang samo ko po't dalangin, Lord, maging maayos na ang kanyang platelet, maging normal na, at higit sa lahat, Lord, mabanish na, Panginoon, totally ang kanyang sakit. In mighty name of Jesus. Ganyan din po ang kanyang mga magulang. Patuloy mo, Panginoong, itaas ang antas ng kanilang mga pananampalataya upang sa gayon, O Diyos,
ay patuloy nilang maunawaan ang kalalagayang pang-espiritual at ito, Panginoon, ay magbubunga ng maganda para sa kanilang buhay. Sa Cruz Family, O God. At dinadalangin ko rin po, O Diyos, sa buhay at pamilya ni Sister Aurelia Ramos, ang kapayapaan at ang katahimikan, ang pagmamahalan, ang maghari sa buo nilang sambahayan. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangusap, manguna at mag-guide sa kanila. Ilayo sila sa anumang sakit o karamdaman at patuloy na mag-excel sa paghahanap buhay, maging maayos ang bawat pamilya, Panginoon, na kinasasaligan ni Sister Aurelia Ramos. Naniniwala din po ako, Panginoon, na sa mga pagkakataon na ito, patuloy dami idinadalangin ang lahat, Panginoon, ng nagdiriwang ng kaarawan. Dalangin ko po, O Diyos, na patuloy mo silang pagpalain, hindi ko man mabanggit ang kanilang mga pangalan. Ikaw po ang nakakabatid ng kanilang mga inuusal. Samo ko po at dalangin, nakikiisa kami upang nang sa gayon, O Diyos, sabi mo sa iyong salita sa Matthew 2 o 3 na magkatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kalagitnaan. Kaya ito, Panginoon, ay nagkakaroon ng katuparan dahil sa itinatanim mo, Panginoong, pananampalataya sa aming buhay. At sinasamo ko rin po sa iyo, Panginoon, ang araw na to sa lahat ng mga nakasama namin sa FB Live. Gayon din po, Panginoon, sa Bayisum. Patuloy mo pong pagpalain at ingatan saan man silang dako pupunta, ano man ang kanilang kakaharapin. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na gumabay, magsustina at mag-ingat sa bawat tao na kung saan, O Lord, ay nakasama namin. At higit sa lahat, Lord, sa lahat ng nag-ministered mula, Panginoon, kay Brother Ram na nagpaawit, kay Sister Joy Ann Abendaño na tumugtog. Salamat po sa kanilang buhay. Ang samo ko po, O Diyos, anuman ang ibinubulong ng kanilang mga puso, the most quiet place and their heart, Panginoon, sa every time na nananalangin sila sa iyo, ikaw po, O Diyos, ang kumatagpo. Hindi man namin to, Panginoon, alam, ngunit naniniwala kami na habang idinudulog namin to sa iyo, ikaw po, O Diyos, ay kumikilos. Maaaring hinahanap ni Sister Joy Ann ang kanyang Adan, ikaw po, Lord, ang kumilos. Naniniwala ako, Panginoon, na meron kang proteksyon at patuloy na conviction na ipanalangin ito, Panginoon. At gayon din po kay Brother Ram, dalangin ko po, O Diyos, na kung saan ang regalo nilang inaantay ay patuloy nila, Panginoong, sa iyo ay pinagkakatiwala. Gayon din po, Lord, sa buhay ni Brother Sergio na hallelujah, na napakaagap, nananalangin. Ang samo ko po ay patuloy mong pagpalain ang kapatid naming ito, bagamat sa kabila ng kanyang edad ay naroon pa rin ang pagpupursigi na mapunuan ang kanya, Panginoong, mga duties and responsibilities sa iyong ubasan. Pagpalay mo po siya, bigyan mo pa, Panginoon, ng kalakasan pang pisikal at espiritual. Ganyan din po sa buhay ni Brother Roland, naririnig mo, Panginoon, ang panalangin niya para sa kanyang pamilya. Ikaw po, Lord, ang kumilos, anuman ang kanya pa rin pangangailangan, ikaw po ang kumatagpo. Sa buhay din ni Brother Jobet, ikaw, O Diyos, ang nakakatalo sa kanya. Ikaw po, O Lord, ang patuloy na mangusap sa kanya. In Jesus' name. At gayon din po, Lord, sa naghatid ng iyong salita, O Lord, kung gaano niya kayaman, Panginoon, ipinagkatiwala ang araw na ito sa iyong ubasan, gayon mo rin po siya pagpalain, gayon mo rin po siya yakapin, gayon mo rin po siya katagpuin. In mighty name of Jesus. Gayon din po, Lord, hallelujah, sa amin pong nagman na si Brother Alvin, patuloy mo rin pong pagpalain, especially sa kanyang trabaho. Ikaw po ang mag-ingat sa kanya sa pag-travel niya. Ibayo po, Panginoon, kalakasan at katilinuhan. Ilayo mo, Panginoon, sa mga tao, Panginoon, na hindi maganda ang layunin. Bagkus, O Diyos, ang iyong proteksyon by the blood of Jesus ay aking inaangkin para kay Brother Alvin. Salamat po sa buong araw na to para sa aming mahal na Pastor Dennis at sa aming Mami Tina. Ikaw po ang mag-ingat sa man sila pupunta, anuman ang kanilang kailangan. Dalangin ko po, O Diyos, na ikaw ang kumatagpo at ikaw po, Lord, ang magproteksyon sa kanila.
Ganyan din po, Lord, si Brother Eddie Villanueva, kasama, Panginoon, ang kanyang pamilya. Ikaw po ang mag-ingat, ama silang dako tutungo, Panginoon, at dalangin ko po, Lord, na magkaroon pa, Panginoon, ng maraming accomplishment, O Lord, magkaroon pa ng katuparan ang lahat, Panginoon, ng nilalagay mo sa puso ni Brother Eddie. Salamat po, Ama, sa iyo po namin ito ipinagkakatiwala ng buong lubusan ng may pananampalataya sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, ngayon at magpakailan pa man, ang lahat po ay makisabay sa akin ng Amen. Magandang umaga po.